Just in, breaking news, kakapasok lang na alarma ang lahat. Plano nila alams na VP Sara Delicads. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang mga idol natin, Banatero. Syempre isa din yan si Banat Bay, mga katunay, pagpatuloy natin. ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Magandang araw sa inyo mga banateros. Grabe Ayun. mukhang talagang ipakukulong na po nila si VP Sara Duterte. Nako, kasi hindi ho kasi nila matalo sa ratings at wala akong naniniwala sa mga kasinungalingan nila at wala akong nakikitang mali kay VP Sara Duterte ang mga kababayan natin at ang taas po at talagang matindi ang kanyang sa numero ng kanyang survey. Mukhang susunod na talagang pangulo at nakikita naman po natin yan sa Nakita ko nga parang tinatambakan ng kaso si VP Sara, di ba? alawan ng mga ilang mga kalaban, kaalyado. Pagkakalaban, medyo yung iba sumisip-sip na ngayon kay VP Sara Duterte. Yung iba naman, talagang desperado nang siraan si VP Sara Duterte. Pero yung mga kakampi nananatiling palakas ng palakas. Kaya nga ho mga kababayan, lahat ho gagawin talaga nito mga damunyo na ito para ho mawala sa picture, ika nga, si VP Sara Duterte pagdating sa 2028 election. Ako. Gago! Kung maaalala ninyo, ginawa yung impeachment, di ba? Kung maaalala ninyo, ginawa yung PI. Lahat yan para maging presidente yung tambaluslos di ba? Pero wala. Hindi effective. Di ba? As in, walang nangyari. Nga. Dahil nga naman, hindi yun ang hindi yun ang tamang paraan at wala sila doon sa katotohanan. Etong si VP Sara Duterte, tahimik lang, nagtatrabaho lang, di ba? Ginagawa lang niya yung talagang mandato niya. Tapos, patuloy na umaangat. Etong si BBM at saka yung mga bata niya. Ayun na, negative nga yung isa Di ba? Talagang pabagsak ng pabagsak. O, si BBM, presidente na yan, pabagsak pa rin ng pabagsak. Tsaka nakakita ng ganyan. Di ba? Mamaya may papakita pa po tayo. Talagang sinuplak ng tadhana na naman ito si BBM. Alam mo ito si BBM no? Yung kasi itong mga tao na to, yung mga lulong, ha? Yung mga lulong na yan, lulong sa kapangyarihan. Ang akala kasi nila, kontrolado nila lahat ng bagay. Dahil marami silang pera, nasa kapangyarihan sila, babayad sila ng mga media, babayad sila ng mga squammy na vlogger ng yung mga squammy na vlogger niya na papatusin kahit 2,000, 10,000, basta lang makasira ng tao, tumita, papatusin, mga squammy yun Di ba? Matutusin kung lahat pinapakita nila na nakokontrol nila, isa lang talaga yung hindi nila nakokontrol dalawa. Ang Supreme Court at ang taong bayan. Kasi nakikita naman natin ang pagpabor ng Supreme Court pa rin sa tama. Diba? At nakikita pa rin natin na ang taong bayan ay sumusuporta pa rin kay VP Sara. Although, hindi naman lahat ng taong bayan. Pero mas lamang pa rin yung mga taong sumusuporta sa kanya. Kaya siya nagiging number 1. Kaya siya nakikita talaga na talagang matunog na matunog. Si VP Sara. Hindi gaya nung iba, hindi naman matunog. Yung sinasabing baka tumakbo sa 2028, hindi naman sila matunog Diba? Matunog sila sa ginagawa nilang kalokohan. Sa kabalbalan, ayun. Pero kung tutuusin, si VP Sara is iba ang tunog. Talagang susunod na presidente, yan ang sinasabi sa kanya. Kaya talaga takot na takot yung mga kalaban niya, yung mga naninira talaga sa kanya, yung mga nag-aakusa sa kanya. Natatakot talagang manalo ko si VP Sara. Dahil alam nila kung saan sila pupulutin
Kita nyo naman yung ginagawa. Tapos at the same time, yung mga kaalyado sa politika, lalo na sa Kamara, ay talagang todo-todo panggigipit, paninira kay BP Sara Duterte. Kitang-kita nyo yung galawan na yun, di ba? Lahat po ng aspekto ng gobyerno ginagamit para lang talaga masiraan ang kalaban. Pero alam nyo, dahil sa ganyan, siya yung nasisira. Siya yung, alam mo yun, yung halimbawa na nga lang yung ghost flood control. Remember, bago naman lumabas yung lintik na ghost flood control na yan, sino ba unang nagyabang? Di ba si Marcos? Sabi niya 5,500 na flood control. Palakpakan na may mga tarantado, di ba? Yung mga congressman, mga gunggong, no? Alam naman nilang ghost flood control, pero palakpakan pa rin sila. Tangin na inuuto nila si Marcos, no? Mantakin mo ganun nila ginagago yung presidente. Kasi deep inside them, alam nilang wala yung flood control na yun. Alam nilang ghost yun. Di ba? Pero palakpak pa rin ng mga gago. Tanga-tanga ng presidente to. Ganun siguro nasa Kahit isip daw paano pinapalakpakan nila. Di ba? mga gago na yun, ano? Mantakin mo. Oh, tapos yung susunod na zona, mahiya naman kayo. Tangin na palakpak pa rin. Hindi niya talaga alam kung sino may kasalanan. Kaya gago di ba? Ang lupit ni Marcos noong time na yun. Ano nangyari kasi after the 5,500 announcement, kinabukasan, binaha, di ba? Sunod-sunod yung baha na nangyari sa Pilipinas. To the point, kahit yung mga dating hindi naman binabaha, ay binabaha na. At the same Kaya time, nga kung tutuusin di ba, yung sinabing flood control maayos na, 5,500. Mismong tadhana na, mismong kalikasan na ang nagsabi na hindi totoo yung sinasabi. Di ba? Kasi kung tutuusin, kung hindi bumaha nung mga panahon na yon, hanggang ngayon, halimbawa, kung di bumabaha, hindi natin malalaman yan. Wala tayong kaalam-alam na gano'n na pala yung nangyayari. Di ba? Yung iba nga, alam na nila yung nangyayari, hindi nila pinapansin. Di ba? Kumbaga, kumbaga kahit nasabihin natin na, naging masama yung baha sa atin kasi marami ding naging biktima kasi talaga nakakainis Pero sa isang banda, meron din siyang nagawa na pumabor din naman sa atin dahil nalaman natin yung katotohanan, nalaman natin yung kapalpakan, nalaman natin yung mga kurakutan na yan, nalaman natin lahat yung ghost project na yan. Kundi dumating yung baha na yun. Kung hindi dumating yung baha na yun, hanggang ngayon, mangmang pa rin tayo dyan. Wala tayong kaalam-alam sa nangyayari. umambun lang, baha na. Ganun katindi, lumala. Ika nga, lumala. As in, siguro, sa aking tansya, hindi lang 3 times worse than before. Di ba? Yung tindi ng baha. Grabe po. O, yun ang nangyari. Nung sinabi naman niya mahiya kayo, nagbuo siya ng ICI. Wala rin nangyari. Mukha rin tanga. Bakit? Mismong mga membro nagre-resign. Alam mo yun, kahit anong power mo, kahit anong dami mong pera, tadhana na yung nagagalit sa'yo Tayo na, huwag mong ginagago yung tao. Mantakin mo may utang sa mga membro. Yung sabihin, yung mga commissioner doon sa ICI, walang kapangyarihan, walang naniniwala. Kaya ngayon, medyo kumakabig sila, mga kababayan. Kumakabig sila. Pansinin niyo yung eksena, ha? Kumakabig sila. Gumagamit sila ng mga ibang diversion. Halimbawa na yan, ay itong ombudsman at saka DOJ. Ginagamit nila yan para kasuhan yung mga kalaban, mga prominenteng kalaban. Tatadta rin nila yan Tatadta rin nila lahat ng kalaban kasuhan. Lahat ng big time. Yung sabihin ng big time, kilala. Halimbawa nga dyan, sila Senator Bong Revilla, di ba? Si VP Sara Duterte. Kakasuhan nila ng kakasuhan yan para si Bato, di ba? Para talaga mapokus yung ano ng tao doon. Plunder, tinan mo ngayon, plunder case ikakaso kay VP Sara Duterte. Kumbaga parang ang nangyayari, yung kasong dapat doon sa mga nagkakaso, naikakaso doon sa mga hindi dapat kasuhan ng ganun. Di ba? From yung focus ng tao mapunta doon, ang talagang gusto nila mangyari, ma-disqualify siya. Remember, hawak ng ombudsman yan. Sino ba yung ombudsman? The ombudsman was appointed because of the principle of Bendalo. Literally, Bendalo. Bakit? Tandaan ninyo, merong pending case si Remulla bago siya na-appoint as ombudsman, which is bawal na bawal yun. Bawal daw yun Tapos ang daming conflict of interest. Alam naman po natin ang pamilya Remulla. Kaya talagang, alam mo, kahit baliin nila, i-bend nila, ika nga, yung law. Maloloko talaga sila. Magkakaloko-loko sila. Bakit? Kasi, if you can bend the law here on earth, you cannot in heaven. Tandaan niyo yan. Sabi nga, di ba, alam niyo yung sa ano, ito, malinaw ito. Ito yung life lesson. Hindi lamang po sa gobyerno, pati sa buhay natin. Naalala niyo yung the Lord's Prayer? Di ba meron nakalagay doon na, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.
Anong ibig sabihin po nun? Malalim po yun. Hindi lang po yun ay isang panalangin na minemorize natin nung bata natin, tas sinasabi natin pag natatakot tayo o whatsoever. Yun po ay sinasabing may prinsipyo ang lupa at ang langit. Kaya nga, Panginoon, ang gusto ko mangyari, yung iyong kaharian, yung iyong will, ang mangyari sa lupa, hindi lang dyan sa langit. Yung Yun yung hinihingi mo pag nananalangin ka. Dapat ayan, pati meron yung, pa tayong kaalaman, 'di ba? Sa religion. yung kagustuhan mo dito sa lupa ay mangyari. Ano ibig sabihin? Simple. You can bend all the law in the land. You can do anything in the land. Siyempre, pag may pera ka, kaya mong lusutan yan. Yes. But you cannot bend the law of God. Ano yun? Yes. Pag ikaw nandihado ng kapwa, may balik sa'yo yan. Pag Kumbaga ikaw, sa lahat ng mga ginagawa niya ngayon, pumapabor sa kanila lahat eh. 'Di ba? Pumapabor sa kanila lahat pero mapuputol at mapuputol din 'yan. Hindi sa lahat Pasko eh. 'Di ba? Hindi sa lahat Pasko. Kita nyo naman oh, tumatagal. Ang dami nilang kinakaso nga kay VP Sara, kaso nga lang talagang lahat nababaliwala eh. Lahat hindi umuubre. Kaya nga hanggang ngayon gumagawa sila ng paraan para si Sara Duterte eh may wala sa pwesto. Ngayon may bago na namang mga kinakaso, tinatambakan na naman ng kaso si VP Sara. Pero nung mga nakakaraan talaga is mismong tadhana na ang gumagawa. No? Na talagang hindi nila talaga mapatalsik si VP Sara sa pagiging president, sa vice president. 'Di ba? Eh ngayon eto na naman. 'Di ba? Eh sila. Ewan ko sa kanila sa susunod. Kaya yung mga yan, parang ano eh, sa susunod na eleksyon, tandaan na lang natin yung mga pagmumukha ng mga yan. gumawa ng kabutihan sa'yo, may balik din sa'yo. Kabutihan sa kapwa, may balik din sa'yo yan. Di ba? So ano man ang gawin mo sa kapwa mo ay babalik sa'yo. Yan ay Nating isang boto katotohanan, no? Isang batas na hindi mo pwedeng baliin. Baliin nyo man ang lahat ng batas, ng requirement ng pagiging ombudsman, hindi nyo mababali yan. Ibig sabihin, manarantado ka, and maybe now, dahil you are in power, nananalo ka. But Saka eventually, trabaho lang naman ng ombudsman, di ba? Magsampa lang ng kaso, di ba? Yun. Hindi talaga siya yung power na para magka-impeach VP Sara o ano, di ba? all secret will Depends be pa rin yun. revealed. Lahat po. Kaya nga ngayon, kita ninyo, yung sikretong ghost control project, lumalabas na. Di ba? Nakikita niyo yan. Oo. Sabi ko nga ho sa inyo, ako mismo naka-experience niyan. Bakit kanyo? Nung tayo ay bumatikos kay Zaldico, naalala nyo? Yung, ano yun eh, kaya niya ako dinimanda dahil dito eh. Diniscuss ni Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, yung laptop scam na nangyari, laptop scandal na nangyari, at the same time yung flood control. Diniscuss niya yun in his privilege speech sa Senado. Tayo, nireaksyonan natin. Sinasabi natin na, hoy, Zaldico, panagutan mo to, sagutin mo yung sinasabi ni akusasyon ni Villanueva, sagutin mo ito, totoo ba ito? Alam mo ginawa nung mama? Kinasuhan ako, pinahirapan ako. Kasi ganun naman ang purpose nila eh. Kahit walang kwenta yung kaso, pahihirapan ka lang nila. Diba? Ganyan sila kagago eh. Pahihirapan ka, so kinasuhan ako. Kinasuhan ako doon sa kanyang probinsya para magastos para sa akin, magastos para sa abogado ko, at mahirapan ako. Yan ang kanyang purpose. But lo and behold, because tayo'y nanindigan lang doon sa katotohanan. Now, kitang-kita nyo yung nangyayari sa kanya, mga kababayan. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Ngayon, tinanggalan na siya ng passport. Mamaya, ibabalita natin yan. Kaya nga yung sinasabi natin dito, mismong tadhana na yung gumagawa talaga. 'Di ba? Gaya nga nung sinabi natin, 'di ba, si VP Sara hindi nila mapabagsak kahit nagtutulong-tulong na sila. Habang hinihila nila pababa, lalong tumataas. Tumataas ng tumataas. Kasi yung ibang mga naaakusahan ng ganyan, yung inaakusahan nila kay VP Sara, talagang wala na yan. Kung yan ang papakinggan ng tao na talagang mamaniniwala agad. 'Di ba? Wala na si VP Sara. Pero hindi, ang problema, kahit anong mabibigat na kasong ikaso nila kay VP Sara, hindi pinapaniwalaan ng mga tao. Tuloy-tuloy pa rin yung pagsuportang ginagawa sa kanya. 'Di ba? Gaya nga niyan, yung flood control project na yan. Wala tayong kaalam-alam na ganyan na pala nangyayari ngayon. Ganyan na pala yung ginagawa nila ngayon. Oh, kita nyo naman, mismong tadhana na ang gumawa ng paraan para malaman natin yung totoo. Na niloloko na lang pala tayo. O, di ba? Tinanggalan na siya passport at hinahunting na siya ngayon. Siya na ang nawawaran. Yung inisip niyang ako ay makulong at mawaran, siya ang nawaran.
Kasi nga mga kababayan, ito hindi pagyayabang, hindi ho ito pagmamalaki. Ha? Ang lagi ko lamang po sinasabi kasi, pag ikaw gumawa ka ng mali sa kapwa mo, nandiyado ka ng kapwa mo, may balik sa iyan. Tama. Tandaan mo, may balik lagi sa iyan. Yun ang Ganyan ang karma. ginagawa ngayon kay VP Sara Duterte. Okay, go. I-push nyo yan ng i-push. Kung yan ang talagang paraan ninyo para lukuhin ang taong bayan, bahala kayo. Dahil darating ang panahon, may bawi dyan ang Diyos kung hindi totoo yung mga inyong mga paratang. Kasi tandaan ninyo don't forget this. Ganyan din naman ang ginawa nung kay Pangulong Duterte noong 2022. Siniraan siya ng siniraan. Sa babae, sa may bank account, lahat sinira sa kanya. Anong nangyari? Landslide presidente yung mama. Oo. Na isang probinsyano lang, sabi nga niya. Lagi niya sinasabi, isang probinsyano, isang taga Mindanao lang ako. First time nagkaroon ng presidenteng ganito. Totoo eh. Bakit? Mantakin mo, mayor to president, si Tatay Digong, di ba? Kita mo naman, pinagkatiwalaan agad ng tao ni hindi dumaan sa pagiging senador si Tatay Digong. Oh, mayor lang, pero kita mo naman ang tinalon niya. Si BP Sara, ganun din. Tao. Ang nakarealize, kinakawawa itong maman to. Yan ang ginagawa nyo ngayon kay BP Sara Duterte. Huwag kasi kayo magpabulag kay Trillanes. Tanga yan mula noon pa. Mahina ang kukote niyan. Hindi wala akong biro. Mahina po ang kukote niyan. Kaya wag ko kayo nagpapaniwala ho dyan. Ito panoorin nyo. Siya ho may pakana nitong, may pakana. Siya ho na naman yung sinasabi niya may plunder eh. Ito. Pasok. May magsasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanumalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ayan. Paano mo naman nalaman? Ang sipag niya talaga, basta Duterte ang pinag-uusapan no? Yung flood control naman, pakialaman mo. Di ba? Bakit hindi mo sagasaan yung mga nasasangkot sa flood control? Parang baliw na lang naniniwala dyan kay Trill. Kita mo, ito muna ang reaction natin. Puro tayo Trill Di ba? Ayan kitang-kita nyo? Bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Lang yan namang bilyon-bilyon yan. Kung talagang magnanakaw ang mga Duterte, di dapat sinuka na ng Davao si Sara Duterte. Lahat ng mga Duterte. Di ba? Hindi na dapat nanalo yung mga yan. Kahit si Tatay Digong, hindi na dapat nanalong mayor yan Di ba? Kita mo, bakit nanalo pa rin sila? Bakit nakulong si Tatay Digong? Ang daming taga Davao na, tsaka buong Pilipinas, buong mundo pa nga na sumuporta kay Tatay Digong kasi magnanakaw sila. Ba't ganon? Baka ikaw, pag nagkaroon ka ng ganyang klaseng kaso, baka mamaya kahit kaibigan mo, hindi ka suportahan. Di ba? Kung ano-ano lang ginagatong mo, kung ano-ano lang pinagsasasabi mo sa mga tao. Hindi naman naniniwala sa iyong mga tao. Sinasabi mo, si BP Sara, kakasuhan ng simbahan. Kakasuhan ng ganito. Gaano bang karami yung sinasabi mo? Di ba? Ito, yung taong laging galit sa mga Duterte. Dahil alam naman po natin, alam naman natin na siya ay, sabi nga ni Pangulong Duterte, tinanggihan nung siya ay nag-a-apply bilang Vice President Ayun, yung noong sinasabi 2016 election. Di ba? Yun naman talaga yung naging punot dulo na tinanggihan siya sa pagiging Vice President ni Tatay Digong. Di ba? Tinanggihan kasi siya. No? Parang ang lakas ng pangarap niya noon. No, nako. So sa madaling bitter na bitter to. At ang gustong palabasin nito ay yung siya yung Mahirap pala si Boss Trill kapag hindi mo napagbigyan, nagiging ganyan ang ugali. reveal ng mga corruption. Pero, never nagsalita ito nung flood control project. Yes, yun yung Wala ho sinasabi din ito. natin. Naglaho siya. Oo. Yung sa issue ng flood control project, naglaho siya. Kung talagang concern siya sa bilyong-bilyo, Yes. corruption. Oo. Bakit hindi siya nagsalita doon? Kita mo naman, tahimik lang siya ngayon. Oo. Ilang bilyon? Trillion nga, sabi nung isang commissioner ng ICI. Trillion nga yun. Kaya nga ako, maniniwala ako kay Trillanes ha.
maniniwala ako sa kanya na talagang patas siya at talaga sa bayan ang ginagawa niya kung yung flood control project ay magsasalita siya. Kung kakasuhan niya rin lahat ng mga sumasangkot doon, kung gagawin niya rin lahat ng paraan. No, gaya ng ginagawa niya sa mga Duterte. Kaso nga lang hindi. No, kaya hindi kami naniniwala sa kung anong sinasabi ni Trillanes. Siguro napapaniwala mo yung mga tao nakadikit mo, yung mga kasama mo, kaalyado mo, sila naniniwala sa iyo. Pero ang taong bayan hindi naniniwala sa iyo kasi kung naniniwala sa iyo yung mga tao, kung tumakbo kang senador, panalo ka. Kaya nga tumakbo kang mayor, hindi ka mananalo sa pagiging senador eh. Kaya kita mo, tumakbo kang mayor, talo ka rin. 'Di ba? Ano pa susunod mong tatakbuhan? Vice mayor, konsehal, congressman? Pag hindi umubra, barangay chairman na lang, baka sakaling makalusot. Kung hindi pa rin umubra sa barangay chairman, gusto mo maglingkod sa bayan, barangay tanod na lang. 'Di ba? Nako, hindi talaga kami naniniwala sa iyo, Boss Trill. No, kasi sa isang tao ka lang nakatutok, sa isang pamilya ka lang nakatutok. Hindi para sa bayan yung pinaglalaban mo, para sa sarili mo. Para sa sarili nyo, hindi yan para sa bayan. Kaya wag na wag nyo sanang gamitin ang taong bayan kung sakasakaling magsasalita kayo na para sa taong bayan ang pinaglalaban namin kaya kinakasuhan namin ng mga Duterte. Wag kayong magsasalita ng ganyan. Ninakaw doon eh. Dito, bilyon-bilyon pero concern na concern siya. Ganyan nung si Trillanes. At alam naman po natin, si Trillanes din ang naglabas noong BPI account di umano ni Pangulong Duterte na eventually napatunayan ng abogado ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na peke yung mga account na yon, di ba? At ang akala niya, maniniwala ang tao kasi alam niyo ginawa niya, last minute niya. Last 2 minutes, actually, doon nataranta ang campaign team ni Pangulong Duterte kasi last 2 minutes, nagpakalat ng fake news si Trillanes. Ito talagang operator ng fake news eh. Nagpakalat po siya ng fake news, sabi niya, ganito, wala nang time para sumagot. Buti na lang, nakausap ni Sal Panelo ang BPI. Kasi yun yung BPI account eh. At last minute, nahabol na ilabas sa taong bayan na peke ang bank account na sinasabi ni Trillanes. At take note, ladies and gentlemen, hindi lumabas sa media yan. Buti na lang nandun ang SMNI noon at ang naglabas niyan, yung SMNI. At the same time, nasa social media, so kumalat sa social media. Ganong kalupit po yun. Munti ka nilang manipulahin lahat ng katotohanan and yet lumabas pa rin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ito na namang style ni Trillanes. Ayaw niya pang sabihin na siya. Ang sinasabi niya yung keso mga church people church daw ang magsasampa ng plunder. Bakit ba? Ano bang meron dito sa plunder? Kasi pag ito nahatulan na guilty ng Sandigang Bayan o yung korte na didinig sa kaso na to, ay maaari pong sabihin nila na hindi na pwedeng tumakbo si Vice President. Matatanggal siya sa posisyon at ewan ko kung matatanggal siya sa posisyon na kasi ang alam ko impeachment lang makakatanggal sa kanya. Pero yung guilty na maaring hindi na po siya makakatakbo bilang Vice President kung sakasakali. Pero alam niyo, hindi naman po atat na atat si VP Sara Duterte. May balita nga kami. Wala nga siyang ayaw niya talagang tumakbo ng 2028. lang eh. Sabi niya, tatapusin na lang niya talaga yung term niya, tapos ayaw niya. Alam naman po natin si VP Sara Duterte, pagka nagsalita yan, hindi yan yung buladas eh. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pero alam mo, I think, destiny is destiny. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Banat Bay. Kaya mga katunayan, ang masasabi niyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.